Dagpa ni Soma habang sinusuri ang pulso ng isang batang babae, pati mga bata, pinatay nila. Si Hangzhou ay lumingon at tiningnan ang kanilang leader upang ipaalam ang sitwasyon. Pagkatapos ay tumingin siya sa batang babae at inactivate ang kanyang mahika. Lumitaw ang gininto ang enerhiya na umiikot sa kanya at sinabi niyang malubha ang sugat ng bata, kaya ililipat niya ang kanyang lakas upang patatagin ang paghinga nito. Si Eugene Ho, na nakatayo sa likod, ay nagulat habang iniisip ang batang ito. Naalala niya ang mukha ng batang babae si Lueng at nagulat, tinanong niya, "Ikaw ba si Leng?" Sa kanyang pag-iisip, iniisip niya kung si Leng ang pangalan ng batang ito. Tinanong niya si Soma, na nakatayo sa tabi niya at nagulat din, tinitingnan siya. Ang batang babae ay bumalik sa kanyang ulirat, duguan ng bibig, at tumingala. Sa kanyang iniisip, napagtanto ni Eugene Ho na hindi ito si Leng. Sumigaw siya, tinawag ang Iron King. Samantala, dumating ang agila ni Eugene Ho mula sa butas ng sirang bubong ng templo. Si Ji Ho, na may galit na mga mata, ay tumayo doon, at iniangat ang kanyang tinig, sinasabing ang mga katawan ay mainit pa, kaya siguradong malapit lang ang mga gumawa nito. Lumipad ang agila, tumugon ng, "Sige, Master." Si Ji Ho ay mabilis na tumalon patungo sa pintuan, sumisigaw ng Hangzhou. Iniligtas niya ang bata, at si Hangzhou, na nakaupo sa tabi ng bata, ay lumingon at tumugon ng oo. Tumakbo din si Soma kasunod ni Ji Ho, sinasabing dapat silang sumunod. Sumunod din ang mga sundalo at sumagot ng oo, Master. Samantala, nakita ng Iron King ang mga tao na nasa malaking grupo, nakasakay sa kanilang mga kabayo at papalayo sa lugar. Sa daan, nakaupo ang isang lalaki na may itim na buhok at bigete sa kanyang kabayo, pinupuri ang kanilang pinuno, sinasabing tama ang desisyon nito. Ang pinuno, na nakaupo sa kanyang kabayo sa unahan, ay ngumiti at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Tumugon ang lalaking may itim na bigete, na mayabang na sinasabi na mas madali nilang nakuha ang lugar na ito kumpara sa Dayan King at King Cheng. Ang lugar na ito ay mas madaling marating. Tumawa ang pinuno, sumang-ayon, at nagsabing totoo yun. Pagkatapos, ang buong puwersa na naroroon. Lumingon ng pinuno, sinabi niyang ang oras na ginugol sa MA sect ay mas maikli kaysa sa inaasahan, kaya maaari na silang sumulong sa susunod na target, ang pamilya Tang. Tumawa ang lalaking may itim na bigete, sinabing makakakuha sila ng malaking kredito dahil dito. Tumugon ang pinuno na tama siya, kaya dapat silang magmadali. Samantala, si Eugene Ho, na lumilipad sa ere, ay sinusundan sila mula sa gilid ng bundok. Iniisip niyang natagpuan na nila ang mga ito. Tumigil siya sa ere, inactivate ang kanyang umiikot na mahika, at isinaksak ang palaso sa kanyang pana upang ihanda ang pagbaril. Ang kabayo ng pinuno ay tumingin kay Eugene Ho. Ipinuntirya ni Ji Ho ang kanyang palaso sa kanila. Gayunpaman, natakot ang kabayo at nagsimulang magwala. Habang nakasakay ang mga tao sa kabayo, hinayla nila ang renda at nagtanong kung ano ang nangyayari sa kabayo. Biglang binitawan ni Eugene Ho ang kanyang palaso patungo sa kanila. Ang palaso, na mabilis na dumaan sa hangin, tumama sa leeg ng isa sa mga sundalo. Bumulwak ang dugo mula sa leeg ng sundalo na kinamatay niya. Nakita ito ng lalaking may itim na bigete at ng iba pa, kaya agad silang nagbantay. Habang si Yogi Ho naman ay patuloy na nagpapakawala ng mga palaso patungo sa kanila, habang ang kanilang pinuno, na nakasakay sa kanyang kabayo, ay huminto at lumingon. Gayunpaman, sa pamamagitan ng kanyang mahiwagang mga palaso, pinatay ni Eugene Ho ang maraming sundalo. Ang mga tao ay bumagsak mula sa kanilang mga kabayo, at ang dugo ay bumulwak mula sa kanilang mga katawan. Ang mga kabayo naman ay huminto sa kanilang takbo, at ang alikabok at usok ay kumalat dahil sa mabilis na galaw ng mga kabayo. Nang makita ito, sumigaw ang kanilang pinuno, atake ng kaaway, at inutusan ng mga sundalo na tukuyin ang kalaban. Paparating si Ji Ho na lumilipad sa ere, lumalapit sa kanila habang ang umiikot na mahiwagang enerhiya ay bumabalot sa kanya. Patuloy siyang nagpapakawala ng mga palaso patungo sa kanila. Si Eugene Ho, gamit ang kanyang mahiwagang mga palaso, ay pinapatay ang mga sundalo isa-isa. Nakita ito ng kanilang pinuno, kaya't inilabas niya ang kanyang sandata para umatake at sumigaw ng atake. Ipinwesto ng mga sundalo ang kanilang mga kalasag at humanda sa posisyon, bumuo sila ng bilog na formasayon. Itinaas nila ang kanilang mga kalasag upang protektahan ang kanilang mga sarili mula sa mga palaso. Nagsimula ang mga sundalo na magbuo ng pabilog na formation gamit ang kanilang mga kabayo.
Dagdag pa rito, sumigaw ang pinuno. Gale Squad, charge! Samantala, bumaba si Yogi-ho sa lupa at nagpapakawalan ng isang palaso mula sa harapan nila. Ang palaso ay tumama sa isa sa mga kabayo ng sundalo. Bumagsak ang kabayo at ang sundalo na nakasakay pa sa kabayo ay natakot. Patuloy na nagpapakawala si Yogi-ho ng mga palaso patungo sa mga kabayo at ang mga kabayo ay nagsimulang magwala, tapos ay bumagsak. Nang bumagsak ang mga kabayo, bumagsak din ang mga sundalo na nakasakay sa kanila, dala ang kanilang mga sandata. Nakita ito ng kanilang pinuno habang nakasakay sa kanyang kabayo, hawak ang kanyang sandata, at sumigaw ng grupo, atake. Tumugon ang isang sundalo na nakahandusay sa lupa, oo, sir. Pagkatapos nito, muling umupo ang mga sundalo sa kanilang mga kabayo, dala ang mga espada at kalasag. Itinaas nila ang kanilang mga sandata at nagsimulang tumakbo patungo kay Eugene-ho upang umatake. Ngunit si Ji-ho naman ay tumayo at hinanda ang kanyang sarili. Nang malapit na sila, sinubukan nilang hampasin si Eugene-ho gamit ang kanilang mga sandata. Tumalon si Eugene-ho sa ere at iniwasan ang kanilang mga atake. Habang siya'y nasa ere, inactivate niya ang kanyang mahiwagang kapangyarihan, hinanda ang kanyang pana, at nagpapakawala ng maraming palaso sabay-sabay. Tumama ang mga ito sa mga sundalo, at sila'y nagsimulang sumigaw sa sakit. Ang mga natitirang sundalo, na hawak ang kanilang mga sandata at nakasakay sa kabayo, ay sumugod patungo kay Eugene-ho. Isa sa mga sundalo ay nagsabi sa kanyang kasama na hintayin si Ji-ho bumaba upang sila'y makapag-atake. Bumaba si Ji-ho mula sa ere, at agad-agad ay tinangka nilang umatake ng sabay-sabay. Gayunpaman, bago pa man nila siya maabot, isang umiikot na mahiwagang alon ang bumalot sa mga sundalo. Isa sa mga sundalo ay hinampas si Ji-ho gamit ang kanyang sandata, tinamaan ang kanyang pana at sinira ang string nito. May maliit na piraso ng kasuotan ni Ji-ho na natama ng sandata habang siya'y tumatakas. Naggalit si Ji-ho at pinukpok ang kanyang paa sa lupa nang makita ito. Sinumpa niya ang sundalo at ang kanyang mga mata ay namula sa galit. Inactivate niya ang kanyang mahiwagang enerhiya at hinanda ang kanyang pana. Kahit na sirang-sira ang string ng pana, inayos ito ni Ji-ho at hinigpitan ang kanyang kamay, habang sinasabing papatayin niya ang sundalo. Ang lalaking nagpatambal kay Ji-ho ay inilagay ang kanyang sandata sa kanyang balikat, na may masamang ngiti habang nakatingin kay Eugene-ho, na tila iniisip niyang madaling tatapusin si Eugene-ho. Tinawanan siya ni Ji-ho at tinanong kung sa palagay niya'y kaya siyang talunin. Biglang lumipad si Eugene-ho pataas sa ere, at ang mga sundalo, na nakasakay sa kanilang mga kabayo, ay nagtataas ng kanilang mga sandata habang sumisigaw ang kanilang pinuno, lahat ng puwersa, atake. Itinaas nilang lahat ang kanilang mga sandata upang atakihin siya. Ngunit bago pa man sila makaatake, lumipad siya sa ere at inatake silang lahat ng sabay-sabay, itinapon sila mula sa kanilang mga kabayo. Habang sila'y lumilipad sa hangin, dala ang kanilang mga sandata, si Eugene-ho naman, na may pulang matang galit, ay mahigpit na hawak ang kanyang pana. Nakapalibot sa kanya ang umiikot na mahiwagang enerhiya, at ang mga sundalo ay bumagsak sa lupa, sugatan, habang sila'y sumisigaw sa sakit. Dumadaloy ang dugo mula sa kanilang katawan at bibig. Nang makita ito, ang pinuno ng mga sundalo, na may hawak na palakol, ay lumipad sa ere at sinumpa si Yogi-ho. Tumalon siya patungo kay Ji-ho upang patayin ito, ngunit si Yogi-ho, hawak ang kanyang pana, ay hindi nagpatinag. Habang papalapit ang palakol ng pinuno, itinaas ni Ji-ho ang kanyang pana upang salubungin ito. Ang palakol ay nagsimulang maghiwa-hiwalay sa maliliit na piraso. Nakita ito ng pinuno at sumigaw, hindi makapaniwala na ang kanyang palakol ay nasira. Nagsimula ng maghiwa-hiwalay ang palakol, at ang pinuno ay nanatiling nakatayo sa ere, hawak pa rin ang mga pira-piraso ng kanyang sandata. Si Ji-ho, gamit ang kanyang pana, ay mabilis na sinugatan ang ulo ng pinuno, at ito'y natanggal mula sa kanyang katawan. Nakakita ito ng mga sundalo sa lupa, at sila'y nagulat at natakot. Napatay ang ating pinuno sa isang hampas, tanong nila, nanginginig sa takot. Bumagsak ang ulo ng pinuno sa lupa bago pa man sila makatakas. Ang mga sundalo ay nagsimulang tumakbo, sumisigaw ng tumakas na. Siya'y isang halimaw, umatras tayong lahat. Habang si Ji-ho ay nakatayo, galit na nakatingin sa kanila, sabi niya, walang makakatakas. Sabay-sabay niyang pinaulanan ng palaso ang mga sundalo, at pinatay silang lahat sa isang iglap. Iniwan niyang wala ni isa man ang nakaligtas.
Samantala, dumating sina Soma at siya, tumayo sila sa malayo, at pinagmasdan ang pangyayari. Si Soma, na may gulat na mukha, ay nagtanong, maaari mo bang paniwalaan ito? Si siya, na tahimik na nasa likuran niya, ay hindi sumagot. Matapos ang ilang sandali, siya ay nagsalita, kung narinig ko ito nang hindi nakita, hindi ako maniniwala. Ngunit ngayon, nakita ko ito mismo. Naalala niya ang sinabi ng babaeng tagapayo, iniisip kung bakit sinabihan siyang huwag suwayin si Jiho. Tumingin siya sa mga katawan ng mga nasawi at napagtanto niya na naiintindihan na niya ngayon. Samantala, si Hil Jiho at ang kanyang grupo ay nagpahayag na ang Gale Squad, sa ilalim ng pamumuno ni Don Kylie ng Iron Blood Demon, ay umatake sa Emma Sect at patungo na sa Tang family. Si Shi Yang-meng ay nagpadala ng impormasyon tungkol sa alyansang Four Heavens Blood. Isang pagpupulong ang idinaos sa harap ng lider, ng mga nakatatanda, mga tagapag-alaga, at mga tagapagpatupad. Ang babaeng tagapayo ay nakaupo sa bulwagan ng pulong, tinitingnan ang liham na nasa mesa, at sinabi niyang mas mabuting ihinto na ang digmaan. Ang isang nakatatanda na may makulay na kasuotan ay nakaupo sa kanyang upuan, nakahalukip-kip at nagtaka, ihinto ang digmaan. Ang isa pang nakatatanda na may berdeng kasuotan, na nakaupo sa tabi ng babaeng tagapayo, ay nagtanong, bakit? Habang hawak ang liham, tinanong siya ng lider ng palasyo kung bakit. Sumagot siya dahil sa tapang at kapangyarihan ng alyansang Four Heavens Blood. Kahit noon pa, walang nakakaalam kung gaano kalaki ang kanilang kapangyarihan, at hanggang ngayon, wala pa ring tiyak na sukatan. Tumitig siya sa harap at nagsabing, kung ipagpapatuloy nila ang mga pag-atake, maaaring makamit nila ang tagumpay, ngunit mahigit kalahati ng kanilang mga puwersa ay naubos na sa digmaang ito. Dagdag pa niya, ang alyansang Southern Heavens Dark Moon, na bahagi ng Four Heavens Blood, ay malapit sa Chief Heavens Palace. Maaaring patayin ang mga natitirang miyembro ng pamilya tulad ng nangyari sa pamilya Gon. Dagdag pa niya, maaaring may mga especially iyan na nakatago sa loob ng Chief Heaven Palace, dahil alam na nila ang layunin ng Four Heavens Blood Alliance, at hindi magiging madali para sa kanila na sumayaw sa kanilang tugtugin. Pagkatapos ay tumingin siya sa pinuno at tinanong kung dapat ba nilang maghayganti para sa mga nasakripisyo. Sa kanyang pagtugon, tumango ang pinuno habang nakatingin sa malayo, at nagsabi, sige, gawin natin. Gayunpaman, ang desisyong ito ay nagpabahala kay Huawei Main at sa mga opisyal. Ang leader ng Orthodox Path Alliance, na nakatanggap ng liham mula sa Wenzhou, ay nag-aatubili noong una, ngunit pagkaraan ng pagkakatanggap ng agarang balita, agad na kumilos. Nakarating din ang ulat mula sa mga disipulo ng mas malalaking sekta sa Sichuan na sila'y naghahanda na ring kumilos sa mga Orthodox sects. Umalis na ang King Chain at Dayan Kane sect mula sa punong tanggapan ng alyansa sa Sichuan. Sila ang mga unang naglakbay pabalik sa kanila. Pagkatapos nito, nagsimula na ring kumilos ang Chief Heaven Palace at ang Orthodox Path Alliance. Ang labanan ay tuluyang natigil. Isang pagpupulong ang ginanap kasama ang leader at pinag-usapan ang mga kontrahakbang laban sa Four Heavens Blood Alliance. Dito pansamantalang natigil ang dakilang puti-itim na digmaan. Gayunpaman, sa gabi sa Witay Village, malapit sa Yellow Sand River, si Hil Jiho ay nakaupo sa damuhan, nakatingin sa buwan at naaalala ang pangyayari noong araw na iyon kung paano niya pinatay ang lahat ng kalaban. Iniisip niya na kahit anong hirap ng mga ito, hindi nila siya kayang pigilan, kahit isang saglit lang. Sa galit, naaalala niya ang oras na yun na puno ng puot. Samantala, si Soma ay dumating mula sa likuran niya at nagtanong, bakit? Nakikita ang lupang tila bamibigay, hindi tumugon si Jiho. Tahimik lang siyang tumingin. Pagkatapos, si Soma, hawak ang bote ng alak at tasa, tinanong siya kung gusto ba niyang uminom. Matapos ang ilang sandali, si Jiho ay umupo na nakakrus ang mga binti, ininom ang alak, at si Soma ay umupo sa tabi niya sa isang bato, tinitingnan siya at tinanong, bakit mo ginawa iyon? Dagdag pa rito, tumingin siya kay Jiho at inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang kondongan, sinabing, hindi mo kailangang gawin iyon. Sa galit, tumingin si Jiho sa gilid at tinanong siya, mukha ba akong ano? Tumalikod si Soma, pumikit at tumugon, hindi yun ang ibig kong sabihin. Ngunit bago pa man matapos ni Soma ang kanyang pangungusap, idinagdag ni Jiho, sabihin mo nang malupit ako. Dagdag pa rito, pinipigilan ni Jiho ang kanyang bibig at sinabing hindi niya alam kung bakit siya naging masama sa sandaling iyon. Naubos ang kanyang pasensya, hindi siya ang kanyang sarili noon. Si Soma ay tumingin lamang sa kanya at nanatiling tahimik.
Makalipas ang ilang sandali, tinanong niya kung ito ba'y dahil sa batang babae na tinatawag na Yield. Si Jiho, na nagulat sa tanong, ay hindi agad tumugon, ngunit maya-maya itinanong niya si Soma kung siya ba'y nag-uusisa tungkol kay Sam. Tumugon si Soma, oo. Sinimulan ni Jiho ang kanyang kwento, noong ako'y 15 taong gulang, ipinasa sa akin ng aking dalawang lolo ang lahat ng kanilang inner chi. Buong buhay ko'y hindi ko pa ito kayang kontrolin ng buo, ngunit walang sino man ang makakatalo sa akin pagdating sa dami ng inner chi. Matapos maselyuhan ang lahat ng aking inner chi, pumasok ako sa isang kuweba at nanatili doon. Hindi mo maisip kung gaano ako kadeterminadong baligtarin ang mundo sa labas kung makakatakas ako sa kuweba. Isang araw, noong ako'y nakatakas mula sa kuweba, napakaganda ng araw at hangin kaya nakalimutan ko ang lahat ng galit ko. Noon ko rin nakilala si Miss Yuleng. Siya ay 1 taon na mas bata kaysa akin, at nakilala ko siya nang ako'y nangangaso. Noong una, nais ko lang siyang makita muli. Kaya pumunta ako sa kanyang nayon. Ngunit si Jiho ay naging tahimik. Tumingin si Soma sa kanya at nagtanong. Sa kanyang tugon, nanatiling tahimik si Jiho na may blankong mukha. Makalipas ang ilang sandali, sinabi niya, ang nayon ay nasunog. Hindi ko maisip kung ano pa ang magagawa ko noon. Ang tanging nagawa ko ay tumakbo at hanapin siya tulad ng isang baliw, sa mga tambak ng mga bangkay, at doon ko siya nakita. Mahigpit niyang hawak ang bracelet na gawa sa ngipin ng lobo na ibinigay ko sa kanya. Pagkatapos noon, halos wala na akong maalala. Hindi ko na alam kung ilang araw ang lumipas mula noong araw na iyon o kung ano ang mga ginawa ko. Bumalik lang ako sa sarili ko nang marinig ko ang isang batang umiiyak at napagtanto ko. Narinig ito ni Soma at sa gulat ay tinanong niya si Eugene Ho kung ano ang ginawa niya. Tumugon si Eugene Ho na 300 tao ang napatay niya noong panahong yun. Sa pagkarinig nito, hindi makapagsalita si Soma. Pagkatapos, sinabi ni Eugene Ho na hindi niya magawang tumingin sa langit o sa kanyang pamilya mula noong araw na yon. Minsan pa nga, naisip niyang wakasan ang sarili niyang buhay. Ngunit siya ay may napakalakas na kapangyarihan na hindi niya magawa iyon. Sa halip, sinanay niya ang kanyang sarili ng husto upang mapalayas ang halimaw na nasa kanyang katawan. Matapos ang mga taon ng pagsisikap, nagawa niyang ikulong ang halimaw sa kaibuturan ng kanyang puso. Ngunit ang tunog ng umiiyak na bagong silang na sanggol mula noon ay nananatiling nakaukit sa kanyang isipan at patuloy pa ring sumasakit. Hindi makapagsalita si Soma sa narinig. Pagkatapos ng ilang sandali, tumingin siya sa malayo at sinabi, walang duda na talagang samobra ka, young master, ngunit masasabi ko ito ng sigurado. Kahit na namatay ang mga tao sa ganoong paraan, wala silang sinisisi kundi ang kanilang sarili, dahil sila ang gumawa ng mga kakilakilabot na bagay na yon. Tahimik na nakinig si Yogi-ho sa kanyang sinabi. Samantala, dumating si Shi mula sa likuran at idinagdag na sa tingin niya, si Soma ay naroroon, habang iniikot ang ulo at tumitingin kay Shi. Gayunpaman, si Shi, na nakatingin kay Yogi-ho, ay nagsabi, ginawa mo lang kung ano ang kailangan mong gawin. Sa tugon, si Yogi-ho ay nakaupo at tahimik na tumingin sa malayo. Pagkatapos nito, lumapit si Shi sa kanila, at si Soma ay patuloy na nakatingin kay Eugene Ho. Idinagdag pa niya, itayo mo ang iyong ulo. Wala kang ginawang mali, kaya't wala kang dapat ikabahala. Pagkatapos ay nginitian siya ni Shi at sinabing, ang itsura mong ito ay hindi bagay sa iyo. Si Shi ay umupo sa tabi ni Soma, at tumingin kay Yogi-ho, sabay sabing, kapalit nito, mangako ka ng isang bagay, Yogi-ho. Tumingin si Yogi-ho sa kanya at nagtanong, ano yun? Sumagot si Shi na hindi ka na kailanman magpapatalo sa halimaw na nananahan sa iyong loob. Tahimik na tumugon si Yogi-ho, pumikit at pinipigilan ang kanyang bibig, sabay sabi, naiintindihan ko. Hindi ko alam kung magiging matagumpay ako, pero susubukan ko. Tumingin si Soma sa kanya at idinagdag, magiging matagumpay ka. Tumabi si Shi at sumang-ayon, oo, sigurado. Noong mga oras na yon, ang pamilya Tang ay nasusunog, at ang kanilang bahay ay natupok ng apoy. Isang matandang lalaki mula sa pamilya ang may hawak na espada sa kanyang kanang kamay. Inilagay niya ang kanyang kaliwang kamay sa kanyang balikat, kung saan tumutulo ang dugo.